Patuloy ang investigasyon sa malaking sunog na tumupok sa isang residential area sa Cebu. Para sa update ng Balitang Dako, live na magbabalita si One News Cebu Desk Dale Israel. Dale, gaano karami yung naapektuhan dito sa sunog? May gusto, Cheryl. Halos umabot sa 400 ang dami ng mga bahay na nasunog sa ilalim mismo ng lumang tulay ng Mactan, Cebu. Bandang alas 12:08 ng tanghali kahapon nang magsimula ang sunog. Sa lakas ng apoy, halos madamay din ang mismong tulay na maswerteng hindi naman napinsala. Nag-zero visibility pa dahil sa maitim na usok. Dikit-dikit ang mga bahay sa lugar na ito at karamihan ay gawa sa kahoy. Ang iba ay mga houses on stilts na tila nasa ibabaw na ng dagat ng Mactan Channel. Kaya gumamit na ng PCG rubber boats at iba pang mga bangka sa pag-evacuate ng ilang residente na muntik na matrap sa may dagat. Inabot ng 2 oras ang pag-apula. 2 sityo ang apektado, ang sityo Bantayan sa Hari at sityo Under the Bridge sa Barangay Luok sa Mandawi City. Sa datos ng Mandawi City Social Welfare Services ngayong araw, umabot sa 386 ang bilang ng mga bahay na nasunog at nasa higit 1,700 na residente ang apektado. Nakasilong muna sa family tents sa kalapit na Kabahog Elementary School at sa covered basketball court ng barangay ang mga nasunugan. Cheryl, may mga report sa mga bumbero na may mga bata raw na naglalaro ng posporo, meron ding mga nakaiwan ng mga niluluto. Pero under verification pa yan lahat dahil ang alam daw ng DFP ay wala raw tao sa bahay na sinasabing pinagmulan ng sunog. Ang hiling ngayon ng barangay, donasyong pagkain, damit at tubig para sa mga nasunugan. Cheryl. Daghang salamat, Dale Israel.